Nagbebenta umano ng mga peking government ID na inaalok online. Bawal yan ha. Naku, lalo't posibleng magamit yan sa mga krimen. Nakatutok si June Veneracion. Lantaran umano sa social media ang pagbebenta ng magkasintahang ito ng mga peking government ID sa halagang 400 to 600 pesos kada isa. Na-monitor sila ng PNP Anti-Cybercrime Group kaya inaresto sa entrapment operation sa Zamboanga City nitong linggo. Parehong modus ang nabisto sa mas naunang operasyon sa Quezon City kung saan isang babaeng 19 na taong gulang ang nahuli. Ayon sa PNP-ACG, mga peking PhilHealth card ang kanya umanong ibinebenta online sa halagang 180 hanggang 480 pesos. Meron po silang sariling mga gamit sa pagprenta nito and doon din po kinukuha din nila yung mga pangalan ng mga taong nagpapagawa and sila din po yung nagta-type and nagpiprint. Sinampahan ng tatlong suspect ng reklamong falsification by private individuals and use of falsified documents kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang pinaka-reason po nila ay kailangan din po nila ng extra income. Kaya po nagagawa nila itong illegal online activities. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect na nahuli sa Zamboanga. Ang arestadong babae naman ay nakakulong sa Camp Crame. Wala po akong gusto sabihin. Sa investigasyon ng PNP, ginagamit umano ang mga peking ID para makapagparehistro ng SIM at sa iba pang transaksyon na kasama sa requirements ang pagpresenta ng government ID. Maaaring gamitin po itong mga IDs na ito sa mga fraudulent activities tulad po ng mga online scams. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nagbigay si Senate